sa inyong lahat? Magandang gabi rin po. Okay. Salamat. Baka kasi iba, hindi na makapag-magandang gabi kasi naantok na. No? Dahil gabi-gabi naglalamay. Una sa lahat, kami po ay nakikiramay sa pamilyang Asyong Agulis. Alam niyo po na yung mga Agulis family dito, matagal ko na po silang pinagsiservisyuhan mula pa sa lolo, tama ba? Sa kanilang Kamag-anakan. brother Agulis. Kamag-anakan. No. So, dahil kapamilya na sa church, kami po ay mga Bisayani. Kaya ang marinig nyo ngayon na pagbanggit sa ating Panginoon ay yung totoong pangalan niya. Pangalan ni Jesus. Ang totoong pangalan ni Jesus na ano nga? Yahshua. Sige nga, banggitin nyo. Yahshua. Ayan. Yan ang totoong pangalan ni Jesus. Sa Hebrew pangalan, Hebreo. So, ngayon mga kapatid, lahat ng tao uuwi sa ganitong sitwasyon. Noong isang gabi, ayan ba yun? Nag-service yun, ayan ba yun? Ang pinag-aralan natin dito ay yung tungkol sa lagayan ng namatay, kung bakit ang lahat ng tao nakakaranas ng kamatayan. At sinasagot ng Biblia kung bakit. Ang sinasabi ng Bible, nang dahil sa isang tao, ang lahat ay nakaranas ng kamatayan. Sino yun? Si Adan. Simula sa kanya, nagdanas ang lahat ng mga tao dahil nagkasala si Adan at si Eva. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang lahat ng tao ay mamamatay. May pili-pili ba ito? Wala. Mayaman, mahirap, katamtaman ng kalagayan sa buhay, hindi niya mapreserba ang buhay. Hindi niya mabili ang buhay. Si Henry C., yung may-ari ng SM, may-ari ng Banco de Oro, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Na dapat kung pwede mabili niya yung buhay, pero hindi niya nabili ito. Bakit? Dahil ang Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Ngayon, patay na si Henry C. Yung mga anak na lang ang nagmamanage ng kanyang mga negosyo. Meaning, sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay darating sa kamatayan. Bluetooth disconnected. Hindi lang natin na alam kung kailan. No? Ngayon, ang patay ba, katulad ni nanay ngayon, ang patay ba ay meron pang nalalaman, meron pang alaala, meron pang pwede pang magabay sa kanyang mga anak? Meron kasi tayong minsan, kasi medyo kukorreksyon na natin ito, na itong ating mahal sa buhay ay patay na. Ano ang kanyang kalagayan? Tingnan natin ang banal na kasulatan. Sino may Biblia? Na ating mga kapatid. Basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sabi dito sa verse 5, now therefore, sabi sa verse 5, for the living know that they shall die. For the living, they know that they shall die. But the dead know not anything, neither have they any more reward. For the memory of them is forgotten. Ano daw po? Nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay.
nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay, ni mayroon pa mang alaala sa kanila, sapagkat ang alaala ay nakalimutan na. So yung mga nasa libingan na hinatid ng kanilang mga mahal sa buhay, yung lahat na nasa libingan, hindi na siya makababalik sa kanilang pamilya. Bakit? Ang sinasabi ng Bible, wala na silang alaala. Wala nang alaala, patay na. Kaya, minsan, sinasabi natin, pa, iniwanan mo na kami, gabayan mo na lang kami. Paano pa makakagabay? Patay na nga at wala nang alaala, wala nang memory. Sinasabi ng Bible, nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay kahit alaala ay wala na sa kanila. Hindi niya na ang address niyo. Hindi niya na ang address, hindi na alam. Sino ang gagabay sa'yo? Ang may-ari ng buhay, ang Diyos. Sino gusto niyo magabay? May-ari. Ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupay-pay. Ako'y iyong Diyos. Aalalayan kita. Tutulungan kita ng aking kamay, ng aking katwiran. Kaya napakabuti ng Diyos eh. Yung kaninang kanta, the goodness of God. Kung may problema tayo, dahil iniwan tayo ng ating mga magulang, huwag kayong matakot. Anong sabi? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Yung Creator, yung may-ari ng buhay ng tao, yung may-ari ng katawan ng tao, ay kasama mo. Kasama mo ang may-ari ng buhay, ang Diyos. Dahil ang Diyos, everywhere present, all-knowing, even the secret of your heart, alam niya. Even the secret of your mind, alam ng Diyos kung ano yung problema mo, kung malaki ito, sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon. Ngayon, si nanay na pansamantalang nahinay, bakit ito sinabi? Pansamantala. Si nanay, magulang ninyo po ay 2 years, 2 years ba? 2 years na naghirap sa karamdaman. Bakit kaya pinatagal ng Diyos yung kanyang paghihirap sa balik ng karamdaman? Sigurado ito, nagsisi ito. Dahil gusto ng Diyos na siya'y mapunta sa langit. Di ba pagka ikaw ay may sakit, wala ka ng ibang tinatawag kundi Diyos? Wala ka ng ibang tinatawag eh. Kaya siya, nung siya may sakit, umiiyak, gusto niyang magkaroon ng lunas sa kanyang sakit, nananalangin siya sa Diyos. Maaaring nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Naalala niya ang kanyang mga anak. Meron siyang pagkukulang. Yung pangarap niya sa inyo ay hindi niya natupad. Na sana kayo'y nakapag-aral, na sana kayo ay nagtapos ng lahat ng pag-aaral, na sana kayo mayaman, na sana kayo ay magandang kalagayan bago niya iniwan. Pero hindi niya ito ginagawa. Bakit? Mahirap ang kanyang kalagayan. Mahirap ang kanyang kalagayan. Pero tinitiyak ko, sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia, ang plano ng magulang ay gumanda ang buhay ng kanilang mga anak. Kahit po tayo, may pamilya, may mga anak po tayo. Ang gusto natin, maganda ang buhay ng anak natin. Ang gusto natin, may magandang bahay ang anak natin. Ang gusto natin, may sasakyan ang anak natin. Yan ang gusto ng magulang sa anak. At si nanay, ganun ang pangarap sana sa inyo. Pero hindi niya ito nagawa. Ngayon, kung hindi niya man nagawa, na hindi niya kayo napaghanda ng isang magandang tahanan, ang Diyos naghanda ng tahanan para sa ating lahat. Para sa inyo.
Sa katunayan, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa akin. Magsisampalataya naman kayo sa Ama. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y makapaghanda ng inyong kalalagyan, ako naman ay babalik, kukunin ko kayo, sapagkat ang plano ko sa inyo, kung saan ako naroon, kayo naman ay doon kasama ko. Amen. Eh kung hindi man napaghanda ni nanay, ang Diyos naman naghanda para sa atin. Let not your heart be troubled. Kung ngayon bubong mo ay tumutulog, kung bubong mo ay inuulanan, kung wala kang magandang trabaho, kung naghihirap ka, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ibig sabihin ang plano ng Diyos, hindi tayo patitirahin dito. Kaya si nanay, siya, ina-assure ko na maaari ito ay kasama na ng Diyos. Kasama na ng Diyos. Tingnan natin ha. Pakibasa natin ang Ecclesiastes chapter 12.